Sa mundong magulo at maingay, sa mundong maraming kailangang patunayan, at tila kailangan laging maging matalino, naway piliin natin na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon, maging sino man ang ating kaharap. Dear Amihan Stories present The Superstar and the Billionaire Beggar, written by Eya. How do I look? Pabagsak na isinara ni Cassie Valdez ang portable mirror. Can we move faster? Late na tayo. Si VP ang kakausap sa'yo. Sarkastikon sa Dinora ang kanyang manager. Pero lumusot lang yon sa tainga ni Cassie. Taas loob siyang bumaba mula sa limousine. Nasa entrada siya ngayon ng Prima Building, ang agency na humuhubog sa kanya. Ang Prima ang pinagmula na makikinang na celebrity at performer sa bansa at isa si Cassie sa mga new gen A-lister ngayon. Good morning, Miss Cassie. Bati ng guard sa elevator. Sinuklian niya ito ng matamis ang ngiti. Tandaan mong pinagdaanan mo bago ka makarating sa posisyon mong yan, Cassandra. Pinagagawa ng marami mga projects na nakuha mo. Don't waste that opportunity. Kabadong pangaral ng manager habang tumataas ang floor number. Tinawanan niya ito. Maganda ako, Nora. Mahirap akong palitan. Maganda ka nga pero huwag kang tanga. Madali kang palitan kung pagmamataasan mong management ang bumuhay sa'yo. Singhal ng manager. Ume-extra lang siya noon sa pelikula na matipuhan ng talent scout. Bumenta sa masa ang mestiza niyang itsura at malaanghel na ugali. Tila ba sadya nakasulat sa tadhana niyang stardom, biglang umangat ang kanyang karir. Bagay na nasa peligro ngayon dahil lang sa isang viral video. Good morning, Miss Bianca. Nakangiti niyang bungad kay Madam Bianca Singson, ang Vice President ng Talent Management na nooy nasa conference room. Tipid din siyang umiti sa representative ng PR na si Mylene. Ang lahat ay tensyonado puwera sa kanya. I don't think my morning is that good. Sa halip ay malamig nitong sagot. Sandaling nagpalitan ng tingin sina Cassie at Nora. Alam niyang sinisisi na siya ng manager. This is not like the rumors before, Cassie. Noon, chismis lang na masama ang ugali mo. But your haters have a proof now. I hope you're thinking of the possible consequences of this video on your career. Hindi nakikipaglarong agency sa'yo. Ani Madam Bianca sabay play sa laptop nito ng footage ng viral video. Dahan-dahang naupo si Cassie sa tapat ng Vice President. The public loved you because you're an angel. Iyon ang imahe mo, Cassie. Paano natin aayusin ang pangalan mo ngayon? Dugtong pa nito. Gayunman, taas noo pa rin si Cassie. Hindi man lang tinablan ng takot o pangamba. Malaki ang bilib niya sa sarili. Naniniwala siya na kayang-kaya niyang daanin lahat sa kanyang kasikatan ng sitwasyon. I'll have a press con, madam. It was defense mechanism. Talk about responsible use of social media. Makikinig sila sa akin. Kibit balikat niyan sagot. Hinampas mo ang pulubi, Cassie. Ganun kasimpleng alibay mo? Nagulat ako, okay? I am saying the truth. Palabas ako na resto nung sumulpot biglang pulubing yon. Nagtawag naman ako ng staff para asikasuhin si Manong. As if na-injure siya. Wala naman nga akong perse. I gave him thousands too. Hindi ba dapat sa akin ng sympathy? Imposibleng hindi nila maintindihan na self-defense lang yun, madam. Kung may ginawa sa akin yung matanda, will they be there to protect me? Giit niya. For Pete's sake, ambassadress ka for charities and social welfare affairs. Tapos nanakit ka ng pulubi sa video, Cassie? That's so pretty of you. Tumaas ang boses ni Madam Bianca. Bumuga siya ng hangin. Ay, fine. It's my fault. So, what do we do? Mahina ang boses na tanong niya. Mylene? Baling ni VP sa PR representative. Wala na tayong kontrol sa video. Forever na yung online. Pero kaya nating matabunan hanggang sa makalimot ng publiko. Update your vlog with random kindness a day. Series kung saan tutulong ka na sa random na tao araw-araw. Isama na rin natin itong donations and pagpunta mo sa mga charity. Ang pinaka-importante, mamigay ka na regalo sa fans mo. Suggestion nito. That's perfect.
What if hindi gumana? Kabadong putol ni Nora sa komento niya. Pinigilan ni Cassie ang umirap. Uto-uto ang mga tao. Paano hindi gagana yon? Magdasal kayo na gumana to. May I remind you something, Cassie? Darling ng kabilang network ngayon si Vivory Chua. She's a fast rising star just like you. Kasing edad, kasing ganda at kasing sexy. Ani Madam Bianca. Kulang na lang ay matawa si Cassie. Wala sa kalingkingan kong Vivory na yon. Inis niyang singhali sa isip niya. In fact, may silent rivalry kayo. Palagi kayong kino-compare. Dito sa industriya, mabilis ang oras. Kahapon sikat ka pa, baka bukas, itsipwera ka na. You know the saying is real. Mas mataas ang pag-angat, mas masakit ang pagbagsak. Patuloy pa ng Vice President. Inangat ni Cassie ang dalawang kilay at huminga ng malalim. Umay na siya sa sermon ng mga ito. Okay, kailan tayo magsisimula? Walang sinayang na panahon ang management niya. Sinimulan agad nila ang plano. Wait for my signal. May upo dyan sa bench na matanda. Siransando at naka-blue pajamas. Bababa ka sa sasakyan at lalapit ka para kausapin siya. May bystander na, dadaan at makikilala ka. Then she will take a picture of you. Habili ni Mylene. Pagkatapos nito, saka tayo magpapa-presscon? Paglilinaw ni Nora. Yes, and Cassie knows the drill. Konting iyak, konting kwento, kaya na niya yan. Baliwala kay Cassie ang usapan ng dalawa. Inabala niya ang sarili sa pagpusod sa mahaba niyang buhok. Simpleng fitted v-neck shirt at itim na slacks ang suot niya. Sinaway nga rin siya ni Nora nang sa halip na sneakers, heels ang kanyang dala. As usual, scripted ang act of kindness na yon. Tumigil sila sa isang kalye ng Rojas Avenue. May nakaantabay rin siyang bodyguards sa kabilang kotse. Mylene, pagkatapos ito, wala na? Bukas naman ulit? Tanong niya. Exactly. Araw-araw natin itong gagawin. May sisingit naman sa schedule mo. Hanggang kailan? Like what I said in the meeting, hanggang sa makalimutan ng tao yung video. Cooperate, Cassie. Paalala ni Nora. Ito na nga, Nora. Ginagawa ko na. Oh, siya na ba yung matanda? Bababa na ako. Ganon ang routine niya habang bakante pa ang kanyang schedule. Hihinto sila sa kalye at sisimulan ng palabas. Same day edit at upload ng video. Wala pang ilang minuto, libo-libo agad ang views at comments doon. Bagaman nakatutok sa screen, patuloy ang takbo ni Cassie sa treadmill. May sarili siyang gym sa mismong bahay niya. Ganun na lang ang daloy ng dugo sa buong katawan niya nang naglipa na ang mga basher. Here is shaking. Seryoso, Cassie Valdez? Luma na yan. Buti na lang si Vibory ang idol ko. Masamang example ka sa mga kabataan. Malalaos ka na, Cassie. Pare-pareho ang mga komento doon. Kasabay ng paghingal ang malutong niyang mura. Ay, at least ako, may career. Maganda at sexy pa. Eh kayo, jobless. Hiyaw niya sa screen na akala mo ay sasagot ito. Binilisan niya pang lalo ang pagsulong ng treadmill. Ibinuhos niyang inis sa pagtakbo. Ni hindi niya ininda ang pangangalay ng mga binti. Nasaan ba ang mga magulang na babaeng yan? Hindi naturuan ng magandang asal, kababaeng tao pa naman. Komento ng isang netizen. Natulala si Cassie sa screen. Muntik pa siyang ma-outbalance sa treadmill. Padabog niyang ipinatayon. Saktong tumawag ang kanyang manager. May kung anong button siyang pinindot sa suot na earbuds. Have you seen the news? Ikaw na sa headlines. Salubong nito. Ano nakakagulat, Donora? Let's change plan. Ayoko ng scripted. Bukas maglilibot tayo. Mag-ipon kayo ni Mylene ng supplies na ipamimigay ko. Marami, siksik at mahal. Bibigyan ko lahat ng makikita ko sa kalye. Bata, matanda, pulube o may trabaho. Singhal niya. Gigil na gigil si Cassie. Palagi siyang bothered sa sinasabi ng iba. Kating-kati siya na may mapatunayan lagi. Hindi siya makatulog. Gagawin niya lahat para maisalba ang imahe niya sa publiko. Gagawin niya lahat, huwag lang bumalik sa dating buhay. Hikahos at mahirap pa sa daga. Salamat po, Ma'am Cassie. Pasasalamat ng babaeng nadaanan nila kinabukasan. Mabibingi na siya sa paulit-ulit na pasasalamat ng mga naabutan niya ng grocery pack.
Ilang oras nang paikot-ikot ang kotse nila sa kahabaan ng kalye. Kasi tama na siguro to. Reklamo ni Nora. Hindi pa, kulang pa. Nakunan mo ba lahat? Masungit na aniya. Oo naman, nasan ko na yung iba sa editor? Mag-lunch muna tayo? Nag-aalangang tanong ni Maylene. Bumuntong hininga si Cassie. Ay, sige na nga, isa na lang, panghuli na to. Sumilip siya sa bintana. Naningkit ang mga mata niya nang may matanaw na lalaki sa hindi kalayuan. Nakasandali ito sa puno at maring nakapikit. Noon niya lang na-realize na public park yun. Di ba, abandoned na to? Anya. Hindi naman abandoned, ongoing ang rehabilitation dito. Sagot ni Maylene. Bababa ako. Ani kasi sabay dampot ng isang grocery pack. Jeez, lobat ng camera, wait lang. Maiinis sa sana siya nang biglang magbago ang kanyang isip. Hayaan mo na Maylene, marami na tayong footage. Saway niya sa pagmamadali nito. Tahimik siya naglakad palapit sa lalaki. Hindi niya mapigilan ng ngumiwi. Puno ng tuyong dahon ng damit nito. Mukha namang malusog pero ang dumi nitong tignan. Ilalapag niya sana ang grocery pack na magsalita ang lalaki. Bakit? Muntik pang mapatalon si Cassie sa gulat. Ha? Iritado niyang singhal. Dumilat ang lalaki. Bakit? Ulit nito. Anong bakit? Puputok na agad ang ugat niya sa inis. Ang iksi talaga ng pasensya niya. Hindi naman ako humingi. Bakit mo ako bibigyan? Mukhang kailangan mo eh. Ikaw na nga tong nagugutom, ikaw pang maarte. Ganon kakagutom na kaya mong matulog na nakatayo. Magpasalamat ka na lang. Sarkastikong usal ni Cassie. Umalis ka sa harap ko. Sa'yo na yung peke mong tulong. Parang inaantok nitong Saad. Ngayon lang yata siya naka-encounter ng pulubing mayabang kung magsalita. Oh, wow! Sinong peke? Ako? At handa siyang patulan ito dahil nasaktan ng ego niya. Ito ang tatandaan mo. Walang-wala ka sa kalingkingan ko. Huwag ka mayabang. Gumagapang ka na nga lang para mabuhay. Mahiya ka kahit konti. Bulyaw niya rito. Ipokrita. Nakangising tugon ng lalaki. Kung malalaos ka, isa ako sa matutuwa. Sa sobrang pikon, kinuha niya ang grocery pack at nagmarcha pabalik sa kotse. Oh, bakit dala mo pa rin yan? Bungad ni Nora. Lecheng pulubing yun. Tinawag ba naman akong ipokrita? Hinihintay pa yata akong malaos? Anya, sabay padabog na sinara ang pinto. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang balikat. Lalo siyang nairita na makitang pigil na bungis-ngis ni Nora at Maylene. May nakakatawa ba? Singhal niya. Sorry, ikaw naman. Pulubi lang yun. Mas mataas ang status mo, huwag kang affected. Anang manager niya. Iyon na nga ang problema. Isang pulubi yan nangahas sa magsalita ng ganoon. Hindi niya tuloy maiwasan na mangamba. Marami kaya nag-aabang na bumagsak siya. Pues, she won't give them any satisfaction. Puting bestida, itim na shades at nakalugay ang itim na buhok. Kumintab palalo ang mestiza niyang kutes. Perfect outfit para sa press con na iyon. 1, 2, 3. Rolling! Anunsyo ng cameraman. Nagbato agad ng tanong ang reporter. Cassie, ano masasabi mo tungkol sa kumakalat na video mo online? Totoo bang nanakit ka ng pulubi? Hindi ko po kayang manakit ng kahit sino. Ang mga kaibigan at katrabaho ko sa industriya, kaya magpatunay na maayos po ako makisama. Kaya nga po nasasaktan ako dahil sa isang footage lang na walang maayos sa context. Ni hindi man lang ako kinumusta. Ako pa nga nahusga na masama. Nakangiti, ngunit naluluha niyang paliwanag. Pinahid niya ang luha sa pisngi. Naging agresibo ang flash ng mga kamera. Ano ba talaga nangyari kasi? Bakit umabot ka sa punto ng pisikalan? Singit na isa pang reporter. I was shocked. That was my alone time, treating myself to a good restaurant. Natakot po ako nung umamba siya ng yakap. Wala po akong choice kundi maging defensive agad. Maintindihan ko na tagahanga ko siya kung maayos pong approach sa akin. And I love bonding with my fans. I love meeting with my supporters. Marami lang po akong bad encounters na akala ko may gagawin siya sa aking masama. I am a woman and alone. I was vulnerable. Tuloy-tuloy ng luha ni Cassie. Nagsitanguan ng mga naroon.
Marami nagsasabi kung pambawi mo sa publiko tong bagong vlogs mo ngayon. Can you share why the sudden uploads? I'm sorry, pero hindi ko po alam kung bakit naman ng confusion niyo itong vlogs ko. Simulat sa poll, I've been an ambassadress of charitable organizations. Hindi naman po bago sa channel tong ganitong uploads ko. Nagkataon lang na sumabay ang viral video na yon. And to be honest, I was hurt. Anya. Pakiramdam ko, na-take advantage ang vulnerability ko. Hindi po ako magsasampa ng kaso. But I will use this platform and chance to remind people na huwag naman pong manghusga agad. I was there, upset and distressed. Imbis po na tanungin niyo ko o tulungan, ano pong ginawa ninyo? You took a video of me and posted it online for engagement. Ako na nga ho nang lagi sa alanganin. Ako pa po nasira. Please, let's all be responsible in our use of social media. Taas noong sa advocacy. Lumapit si Nora para alalayan siya paalis doon. Humabol pang reporters ngunit alertong pinalibutan siya ng bodyguards hanggang marating ang kotse sa labas ng venue na hotel. That was so good! Bungad ni Maylene na nooy nakaantabay sa views ng livestream. Sumalampak siya sa tabi ng babae. See? Wala kayong tiwala sa akin eh. And I wasn't lying. Totoo naman lahat ng sinabi ko. Mga bashers ko lang talaga nagpakalat niyan. Palibhasa, araw-araw nilang inuulam ang inggit. So, I hope we're finally good now. May guestings at shooting pa ako. I need some facial and body spa. The situation went to her favor. Laman pa rin si Cassie ng headlines, partikular na sa sinabi niya tungkol sa paggamit ng social media. May ilang hindi kumbinsido pero natabunan na yon ng mga papuri sa kanya. Good pose! Anang photographer. Brand photoshoot yon. Huling project sa schedule niya para sa araw na yon. Dumami patuloy ang kumuhang brand sponsor sa kanya. May isang oras pa tayo to prepare. Anunsyo ni Nora habang nasa dressing room sila. Tumango siya. Isa sa mga charity na nire-represent niya ay may handang painting auction. Made possible na makipag-partner ang organization sa isang private gallery owner. Siguradong dadayuhin ng mga alta ang event. Hit two birds with one stone, ika nga. Pampaganda ng sariling reputasyon at may charitable cause pa. Cassie donned a smooth and silky caramel-colored gown. Ang buhok niya'y pinusod at sinadyang may maiwang kulot sa magkabilang gilid ng sentido. Dinagdagan pa ng silver earrings at necklace, bagay na kumikinang kapag tinamaan ng ilaw. Sino hindi lilingon sa akin? Bulong niya sa sarili. May hidden agenda siya. She can't work forever. Mabuti, nalulusutan niya ang issues niya. Paano kung hindi? Paano kung bumulusok ang career niya at wala siyang safety plan? She needs to find a good and wealthy man to marry. Pakin man pakinggan, pero praktikala na. With that beauty of yours, pipilahan ka talaga. Kaya lang napakataas ang standards mo, ano? Hindi tumatagal ang co-artist mo sa panliligaw. Komento ni Nora. Patungo na sila sa venue. Alam ko ang galawan nila. Mayabang ako kung minsan but I'm well aware. Maraming magaganda dyan at tatanda rin ako. Lilipasan ng panahon. Hahanap na lang ako ng mayaman. Yung kaya akong buhayin habang buhay. Hindi bali na kung lokohin ako. Basta yung luhat pangangailangan ko, kayang i-provide. Anya, yan nga ang gusto ko sa'yo eh, matigas ang ulo at least hindi uto-uto. Malawak ang ngiti niya. Nora has been her manager ever since she started acting. Nung nasa scout siya para umextra hanggang sa mapunta sa Prima. Kilalang kilala na siya ng kanyang manager. At kung may pinagkakatiwalaan siya, walang iba yon kundi si Nora lang. Pagdating nila sa venue, kaliwat kanan ng media reporters, kamera at batian. Pakiramdam ni Cassie, isa na rin siyang alta gaya ng mga naroon. Here, Cassie! Agad siyang huminto para makuna ng litrato. May short program pa bago ang auction. Minimal pa lang ang audience hanggang sa ilabas sa unahan ng isang painting. Antique daw yun. Wala naman siyang pakialam talaga. Everything seemed to be fine until it wasn't. Namamalikmata ba ako? Tanong niya sa sarili. 1 million. Anunsyo ng lalaking kanina niya pang tinititigan. Nagsinghapan ng mga naroon kasunod ang tahimik na palakpakan. What can we expect?
That's Dalton Gutierrez. Rinig niyang usal ng matanda sa katapat na mesa. Naestatwa siya sa kinaupuan nang lumisang atensyon sa kanya na lalaking Dalton daw ang pangalan. Imposible. Paano kahawig niyang pulubing inaway ko? Litong-litong bulong ni Cassie. Totoong madungis na lalaki. Maraming dahon at dumi sa kupas na polo nito nung makausap niya sa public park. Taliwas sa kakisigan nito sa black suit and tie ngayong gabi. 1 million para sa isang painting? Kinabahan siya bigla. Excuse me, I'll be in the washroom. Paalam niya sa mga kasama. Ngunit hindi naman siya nagtungo sa washroom, kundi lumayo lang sa auction venue. Inagaw ni Cassie ang champagne sa waiter, sabay buhos sa kanyang wine glass. Ni walang pasasalamat niyang binalik ang bote dito. Nasa hallway siya malayo sa venue ng auction. I said so many things. Puro pang insulto lahat ng yun. Bulong niya saka sumili para tanawin ulit ang lalaki sa mesa nito. Dalton Gutierrez? I haven't heard his name before. Napasandali siya sa poste at mabilisang nilagok ang inumin. Ipokrita. Kung malalaos ka, isa ako sa matutuwa. Ulit niya sa sinabi nito. Nanlamig ang sikmura niya. Akmang babalik siya sa auction na makita si Dalton na paalis. Lumiko ito sa kasalungat na direksyon ng pasilyo. Sir? Sir, excuse me? Biglang napatakbo si Cassie. Sir, can we talk? Ulit niya dahil parang bingi ito. God! Hiyaw ni Cassie na matapakan ng dulo ng sariling gown. Sunod-sunod ang mura niya matapos lumagapak sa sahig. Kumislot ang tuhod niya sa sakit. Saka lamang huminto si Dalton. Akala niya itutulungan siya nito pero wala. Pinanood lang siya nito na paika-ikan tumayo. Do I have any business with you? Ngumiti ang lalaki na parang nangaasar. Right there, Cassie confirmed it. Si Dalton nga pulubi sa public park kahapon. I think we had an improper encounter yesterday. Pag-amin niya rito. Improper encounter? You think may proper encounter na tayo ngayon since I am dressed more nicely tonight? Hamon ni Dalton sa kanya. I don't understand, sir. Why did you do that? You have nothing to understand, Miss Valdez. What I did was out of your business. Mas intindihin mo yang nakakasulasok mong ugali. Does this good charity actually know you? Ayaw nakikisama sa mga taong gaya mo, peke at ipokrita. Kung hingin ko sa organization na palitan ka, they would do it immediately. Tuluyan na pigtas ang kapiranggot na pasensya ni Cassie. Ang kaninang takot at kaba niya ay napalitan ng pagkainsulto at iritasyon. Bakit parang galit na galit ka na naman sa akin? Fine, kahapon, hindi maayos ang approach ko. Bukod doon, wala akong ginawang masama sa'yo. Huwag mo akong i-power trip. Pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon. I was chosen to represent charitable organizations dahil laki rin ako sa hirap. Tinatakot mo ako dahil mas mataas ka? Hindi ba't peket ipokrito ka rin sa lagay na yan? Giit niya. Hindi pa man siya tapos magsalita at tinalikuran na siya ni Dalton. Cassie, nandyan ka lang pala, tapos ng event, we should get going. Sinora yon. Pag-uwi niya sa bahay ay inis niyang sinipa ang unan. Dalton Gutierrez ang mayabang na yun ah. Hinalugog niya ang bag para sa cellphone. Hindi antok ang dumalaw sa kanya kundi ang iritasyon sa lalaki. Thank God gising ka pa, Maylin. Pwedeng favor. Since you research a lot, familiar ka ba kay Dalton Gutierrez? Mayaman as in the real deal. Private art collector, gallery owner. Seriously, hindi mo alam? Siya yung rumored suitor ni Vivory. Sana all, no? Bakit? Oh, ikaw wala ka ng chance, you're too late. Sagot agad dito. Ew, okay, bye. Pinatay niya ang tawag. Sarkastiko siyang umisi. Kaya pala galit siya sa akin kasi hindi ako matapatan ng darling niya si Vibory. Singhal niya sa hangin. Magkikita tayo ulit, Dalton. As if matatakot ako sa'yo. At ano sabi niya? Papalitan ako bilang ambassadress. Sino naman? Ni Vibory? Tinawanan niya ang sarili. Walang public account si Dalton Gutierrez. Kahit anong information sa Google, wala rin siya makita.
Kaysa naman magtanong pa siya kay Mylene, ay siya na mismo ang nag-follow kay Vibory Chua. Kinabukasan, usap-usapan online ang pag-follow niyang yon sa babae. Oh, nag-iba yatang ihip ng hangin ah. Tuk si Nora sa kanya. Tutok si Cassie sa koloreteng kasalukuyang inilalagay ng makeup artist. Siya ang sunod na sasalang sa eksena. Big deal bang pag-follow ko? Oo naman no. Apparently, kayo ni Vibory ang top leading stars ng bansa. Did she follow you back? Speaking of, pakicheck nga. Miss Cassie, tawag ka na po ni Direk. Anang floor assistant. Hinubad niya ang roba. Lumantad tuloy ang kaseksihan niya sa itim na bikini. Isang romance series yun. Kapag natapos ang scene, saka palang ipapalabas ang pilot episode sa TV. Hindi lang siya pretty face. Kung acting skills ang pag-uusapan, magaling siyang magdala ng eksena. Kilala din siya sa pagiging professional at dedicated. Ni isang beses, hindi siya na-late. At kadalasan, one take lang. Ayaw na ayaw ni Cassie na nagkakamali. Nagtampisaw siya sa pool sabay kuha ng baso ng juice. Akmang sasabihin na niya ang kanyang dialogue nang bigla siyang mabulola. Kat! Cassie, are you okay? Tanong agad ang direktor. Sorry Direk, nasa mid po ako. Alibay niya. Mariing kinagat niya ang labi at tahimik na nagmura. Naka-uniform bilang staff si Dalton Gutierrez. Ang lintik na yon, ngumisi nang pumalpak siya. Ano bang trip nito sa buhay? Sawang-sawa na yata sa pagiging mayaman, kaya desperadong magbukhang homeowner. Take 2, action! Buti ay naitawid niya lahat ng eksena. Ilan sa mga yon, umabot ng 5 take. Gusto niya maglupasay sa sobrang gigil. Anong trip mo ha? Pabulong, ngunit mariin niyang tanong. Sumilip muna siya sa paligid bago cornerin si Dalton sa isang sulok. Don't worry, kung alam kong kasama ka rito, hindi ako tutuloy sa pag-volunteer. Pero at least, na-entertain ako. Hindi naman pala totoong one take ka lagi. Hibit balikat ang sagot ng lalaki. Tinulak niya ang balikat nito. Walang effect, ni hindi ito napaatras. Anong hindi mo alam? Ako ang leading lady dito. At saka ng volunteer. If I know, you just want to watch me fail. Hiyaw ni Cassie. Sorry to say this, Miss Valdez. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Marami akong hobby at interest. But I am not interested in you. Cassie? Vibory followed you back. Excited na balita ni Nora. Natigilan ito. Oh, bakit salubong ang kilay mo? Sino kausap mo? Mr. Gutierrez. Hello sir, sana nagustuhan niyo po ang pagstay dito. Anang manager niya sa lalaki. Yes, thank you so much. And Miss Valdez, pasensya ka na. You're beautiful and quite successful. Hindi lang ako ready sa confession mo. I wish you the love that you deserve. I'll go ahead. Paalam nito sabay lakad paalis. Nanlaki ang mga mata ni Cassie sa gulat. Cassie, kaya pala nakwento ni Mylene na interested ka kay Mr. Gutierrez? Nag-confess ka sa kanya? Nakakahiya! Mahinang saad ni Nora. Hanggang nasa kotse na sila pauwi ay sinesermonan pa rin siya ng manager niya. For the first time, natiis niya ang sermon ni Nora. Naubos ang energy niya para depensa ng sarili. At kahit pa sabihin niyan totoo, malamang na mas paniniwalaan nito si Dalton. Milyonaryo siya. I mean, bilyonaryo siya, di ba? Milyon nga ang kuha niya sa painting noong auction eh. Bakit daw nag-volunteer dito at pagiging staff pa? Tanong niya lang. Medyo weird nga raw talaga. Super talino kasi kaya may pagka-weird na. Ang alam ko, paraan niya raw yun para maintindihan ng mga tao sa paligid. Social experiment siguro kaya gusto niyang private person siya. Mas madali raw kasing makisalamuha kung hindi siya kilala. Social experiment. Nakangiwing singhal ni Cassie. Ewan ko lang kung totoong nililigawan niya si Vibory o hindi ah. If he wanted to be in private, bakit siya didikit sa isang public personality? Kasi nga, weird siya. Ani Cassie saka humigop sa iced coffee. Speaking of Cassie naman, kakahiya ha. Alam kong goal-minded ka, pero umamin ka talaga. Ano na lang ang iisipin ni Mr. Gutierrez? Umirap na lang siya sabay salpak ng earpad sa magkabilang tainga. Samantala, I still can't believe that she followed me on Instagram. Kuwento ni Vibory sa kanya. Dalton beat back his love. Naalala niyang tuwan-tuwa din si Cassie na mag-follow back dito si Vibory.
Why? I meant, how does it matter? Tanong niya sa dalaga. Oh my gosh, Dalton, I'm not bragging but we're both big stars from different networks. It matters a lot to our fans and even to our haters. Isa pa, idol ko si Miss Cassie Valdez. She's so pretty, a great actress and a humanitarian too. Kinikilig na sa Adi Vibery. Tatawa-tawang hiniwa ni Dalton ang steak. May nakakatawa ba sa sinabi ko? You don't know her. Idol mo pa rin ang babaeng yun after her viral video. Such a turn-off. Pang discourage niya sa kaibigan. Vibery Chua has been his friend since high school. Magkaibigan din ng mga Gutierrez at Chua. Magkaedad sila kaya nagkalapit din agad. Aware silang pareho sa rumors sa kanila sa showbiz world. Wala naman silang pakialam doon dahil platonic ang relasyon nila. Kapatid ang tingin niya kay Vibery at ganun din ang babae sa kanya. Napanood kong interview kay Miss Cassie. I sympathize with her. Lahat naman ng sinabi niya logical. Anang babae. Pilit na nilunod ni Dalton ang halakhak niya sa paglagok ng red wine. Mukhang wala naman logic ang babae yun sa isip-isip niya. Don't be blind about her. You're two of the big stars in the country, right? Tingin mo, hindi kalaban ng tingin niya sa'yo. Just don't idolize her, Vibery. Marami namang mas magaling sa kanya. Payo niya rito. When did you become so mean, ha? Yan ba result ng social experiments mo? It's so weird you do such things. It's not weird, V. I enjoy blending in the environment. Hindi nila ipapakita sa akin na totoong ugali nila kung kilala nila ako. In this way, alam ko agad kung sino ang magpapagkatiwalaan ko. At mahirap pagkatiwalaan ng mga taong two-faced gaya ni Cassie. Dagdag niya pa sa isip niya. Still weird, Dalton. Dalton, anak, heto ng baked macaroni. Sumilip sa pinto ng veranda ang mayordoma nila, si Nani Esmeralda. Nay, akala ko po masama ang pakiramdam ninyo. Nag-aalalang tumayo si Dalton para kunin ang dala nitong tray. May bisita tayong superstar walang sakit-sakit sa akin. Masani ka na po sa akin, Nay. Bungis-ngis ni Vibery. Nay, magpahinga ka na lang po. May ibang helper naman. Uminom na po kayo ng gamot? Tinapik siya na matanda. Okay na ako, anak. Anito, naubo pa ito. Automatikong hinagod niya ang likuran ng ginang. Iatid ko na po kayo sa kwarto ninyo. Pagpipilit niya. Bata pa siya na maging kasambahay nila si Nanay Esmeralda. Namatay sa aksidente ang mga magulang niya. At noong maaga siyang naulila, ay si Nanay Esmeralda ang nagpalaki sa kanya. Malaki ang utang na loob niya sa ginang. He's willing to do anything for her. At iisa lang ang hiling ni Nanay Esmeralda. Kaya lang, hindi niya alam kung paano gagawin yon. Pagdating ng weekend ay sinubukan naman ni Dalton na maging crew ng isang fast food chain. Sumulampak siya sa favorite spot niya sa public park, yung sentrong puno na may malawak na lilim. Nangangalay pang katawan niya sa dami ng trabahong ginawa. At the age of 25, Dalton has billions of net worth already. Insurance ng kanyang magulang at ang pag-inherit niya sa art gallery. Pero ganun ang gusto niya, ang makisalamuha sa iba't ibang tao, maging ordinaryo, malayo sa mundo ng mayayaman. Akmang pipikit na siya nang may marinig na yapak palapit. Napabuntong hininga na lamang siya nang makita si Cassie. Weirdo ka talaga, no? Nanunuyang sabi nito. Oh, you're so consistent with your scripted vlogs. Aniya na makitang bitbit nitong grocery pack. Siguradong may bagong i-upload ito mamaya. At least, may benefit tong ginagawa ko. Ikaw, anong dulot niyang kawirduhan mo? Nagpapanggap kang pulubi. Are you mocking them? Ngumisi lang siya sabay kibit balikat. Inaabangan mo ba ako dito? Ako sa panikasi sa kanya. Natigilan si Dalton. Maraan siyang natawa. Hindi yan napigilan lalo't iritado na mukha ni Cassie. Wow, I can't believe you, Miss Valdez. Tingin mo talaga umiikot sa iyong mundo. Nakangising sagot niya. Psst, inaabangan mo ko. Alam mong namimigay ang team ko sa area na to kaya nandito ka. Do you watch my vlogs, Dalton? Pinanood mo scene ko sa set last time. Tapos nandito ka ulit para abangan ako. Hindi mo ba maamin na fan kita dahil kay Vibery? Nililigawan mo siya, hindi ba? Bold of you to accuse me such things, Miss Valdez. Sa sinabi mong yan, bakit parang ikaw naman tong invested sa akin? Hamon niya rito. Pinahiya mo ko. Ipapahiya rin kita. Paano kayang image mo kapag ipinagkalat ko na si Dalton Gutierrez
ay isang weirdo. Tinawanan niya lang ang babae. I will start with Vibery. Pananakot pa ni Cassie sa kanya. Lumawak ang ngiti ni Dalton habang nangasim naman ang mukha ni Cassie. I dare you, Miss Valdez. Inirapan pa siya ni Cassie bago padabog na umalis. Magaling nga itong artista. Mabait kapag may kamera at may sungay naman kung wala. Kinagat ni Dalton ang labi. Dapat mainis siya sa ugali nito. But instead, he's suddenly amused about her. At hindi niya maintindihan kung bakit. Samantala, paboriyat ang tadhana sa plano ni Cassie. Hindi siya makapaniwala sa balita ni Nora. 3 brands, Cassandra. Pareho kayong endorser ni Vibery Chua sa 3 brands. Meaning, magkakasama kami sa meetings and photoshoots. Paglilinaw niya. Paulit-ulit na tumango ang manager niya. I need to orient our team, wardrobe at stylist. Lahat. Itong plot twist ng taon. Talbugan mo siya, Cassandra. Hysterical na usal nito. Napangisi siya. Himala yata na wala sa isip niya ang makipagpasiklaban kay Vibery. Hinahamon ako ng mayabang na yun Tingnan natin kung may mukha ka pang ihaharap kay Vibery kapag nalaman niyang kawirduhan mo. Bulong niya sa sarili nang maalala si Dalton. At dumating nga ang araw na mamimit ng team niya ang team ni Vibery. Hapit ang pulang bestida na suot ni Cassie. Plakado ang bawat hakbang niya papasok sa company building. Tila may sariling buhay na sumasabay sa kanyang lakad, ang mahabang buhok na nooy naka-high ponytail. Ang unang endorsement ay para sa isang sikat na brand ng shampoo. Her team was 10 minutes early before the scheduled meeting. Shooting na ang kasunod niyon. Pero pagpasok sa meeting room, naroon na ang team ni Vibery. Kung hindi lang purpose niyang sirain si Dalton, siguradong natapakan na naman ang kanyang ego. Hindi pa siya sanay na may kaagaw sa spotlight. Miss Cassie, oh my gosh! Salubong ni Vibery. Please, Cassie na lang. Nice to finally meet you, Vibery. Bumesa siya rito. Cassie won't deny, talagang maganda si Vibery. Half Chinese ang babae, makinis at slim. Taliwas sa outfit niya. Semi-formal naman ang attire nito. I'm so starstruck, ang ganda mo! Nahihiyang saad ng babae. Natigilan siya. Hindi niya inaasahan ng mga papuri ni Vibery. Ikaw rin, ang ganda mo. Bulales niya. I'm your avid viewer. Congratulations po sa successful na series. Thank you so much. Tanging nasabi ni Cassie saka matamis ng umiti. Paano niya tatanggapin ang papuri nito? She's threatened. Tama nga si Miss Bianca. Bukod sa maganda, professional at magaang katrabaho si Vibery. Isang maling galaw niya, tiyak na maaagaw nito ang kanyang spotlight. Mukha tuloy siyang isda na wala sa tubig. Ganon ka-intense ang discomfort niya tuwing nasa paligid si Vibery. Paano niya titibagin ang energy nito? It's already 5:45 in the evening. May pa-buffet ang management patapos ang production shoot. Vibery excused herself to take a call. Maya-maya pa ay sinundan niya ito. Sa wakas, silang dalawa lang ang nasa dressing room. Hey, okay ka lang? Panimula niya sa babae. Yes, Miss Cassie. Anito, saka binalik ang cellphone sa bag. Come on, magkaedad lang tayo, di ba? Sorry, I can't help it You're way ahead of me and I respect you a lot. Bakas ang hiya kay Vibery. Tipid ang umiti si Cassie. Masyadong humble ang babae. Ni hindi aware sa malaking possibility na kaya nitong maagaw ang kasikatang pinaghirapan niya. The mere fact na ang tingin ng publiko sa kanila ay magkaribal. Ibig sabihin, sukat ng masa na magkalabel silang dalawa. Nililigawan pala ni Dalton Gutierrez? Big time. Pag-iiba niya ng usapan. Kumunatan noon ni Vibery. Hindi niya mabasa kung naguluhan ito o nagulat. But I find him unusual. Buwelo ni Cassie. Kilala mo bang maniligaw mo? I meant, he's fine. He's the real deal, you know? Dalton? Bulilas ni Vibery. Yes, si Dalton nga. Inis na untag niya sa interruption nito. May I speak with you? Rinig niyang tanong ng lalaki sa likuran niya. Kulang na lang ay may estatwa si Cassie sa kinatatayuan. What are you doing here? Gulat na tanong ni Vibery sabay alis sa harap niya. Bumaling si Cassie sa pwesto ng dalawa, pero imbes na kay Vibery, nakatutok sa kanya ang mga mata ni Dalton. We need to talk.
Anang lalaki. Ako? Turo pa ni Cassie sa mukha niya. Salit-salita ng tingin ni Vibory sa kanilang dalawa. Dalton, magkakilala kayo? Tanong nito. Hinila ni Dalton ng kamay niya palabas. Gulantang pa si Cassie. Noon niya lang nakuhang mag-react nang mapansing nanonood sa kanila ang lahat ng staff. Kahit si Nora, mahuhulog yata ang panga sa sahig sa pagkabigla. Dalton! Dalton! Mahinang singhal niya, pero dire-diretso ang lalaki. You have to come with me. Seryoso nitong turan. Hindi tayo close. Bitayuan mo nga ako. Ano pumasok sa kokote mo? Do you think this is fun? Buliyaw niya sa lalaki na nasa elevator na sila. Ano ba? Wala ka ng bibig? Kung kailan kailangan ko ng explanation, ngayon ka pa naging pipe? Dagdag niya. Umurong ang dila niya na makita ang nangingili ditong luha. Sasabog ang puso niya sa magkahalong inis at pagkalito. I have been planning on how we can talk about this. Nung una wala akong ideya tungkol sa'yo. When I collaborated with Heart and Hand Charity, nalaman kong ikaw ang ambassadress nila. Matagal kong hinintay ang auction para sana magkausap tayo. Hindi ko lang inaasahan na makikilala kita sa public park. Yung totoong ikaw. May bahid ng frustration sa boses nito. Anong totoong ako? Ikaw na two-faced at hypocrite. Anang lalaki. Nang bumukas ang elevator, hinawakan muli nito ang kamay niya. Bagay na kanyang tinabig. What exactly do you need from me? Iritado niyang sigaw. I need you to come with me, please. Pakiusap ni Dalton. Bakit ba ito naiiyak? For some reason, kabado siya. May urgency sa tinig nito. Kaya wala siyang choice kundi sumakay sa kotse ng lalaki. Tumindi ang kabog ng dibdib niya nang matanaw na patungo silang ospital. Wala nang mapaglagyan ng takot niya. This way. Bulong ni Dalton saka lumiko sa isang koridor. Sunod-sunod na murang sinabi niya sa sarili. Gusto niyang magsalita. Pinipigilan niya lang lalo't ramdam niyang kaba ni Dalton. Huminto sila sa tapat ng isang kwarto. Salamin ang dingding niyon kaya tanaw niya ang nakaratay sa loob. Esmeralda Sanchez Valdez. Do you still remember this name? Tumigil ang mundo ni Cassie. Kinuyom niya ang palad para labanan ng panginginig. Buong buhay niya, pinagbawalan niya ang sarili na banggitin o isipin man lang ang pangalang yon. She needs you right now. Huwag mo kong kakausapin ulit. Banta niya. Miski siya, nagulat na marinig ang garalgal niyang boses. Bumuhos ang kanyang luha. Don't be selfish, Cassie! Automatikong lumipad ang palad niya sa pisngi nito. Wala kang alam, kaya wala ka rin karapatang pagsabihan ako. Hindi ko alam kung paano nag-cross ang landas ninyo. But please, wag mo kong isali sa kung anong paghihirap niya sa buhay. Mariin niyang wika. How can you say something like that? Tumas ang boses ng lalaki. She deserves to be in that situation. She's your mother. Putol agad ni Dalton sa kanya. I will never treat her like one. Wala akong pamilya. Mas lalong wala akong nanay. Kinalimutan ko na noon pa. Sigaw niya pabalik. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ang boses niya. Baliwala kay Cassie ang mga staff o pasyente. Taas noo siyang umalis doon. She never wanted to be miserable again. Ngunit ang simpleng tagpong yon, sapat na para wasakin ulit siya. Si Cassie Valdez ba yun? Anang nasa paligid na dagli niyang nilampasan. Nasa parking lot na siya nang maulinigan si Dalton. Cassie, ihatid na kita. Hinarangan siya nito. Puno ng luha ang mga mata niya dahilan para lumabo ang imahe ng lalaki sa kanyang paningin. Nangatal ang kanyang labi. Hindi siya makapagsalita. Hanggang sa narinig na niya lang ang sarili na humikbi. Never in her life did she feel such an exhaustion. May mga panahon na wala siyang tulog at kain dahil sa trabaho. Pero noon lang siya nakarama ng ganong klase ng pagod. I'm sorry. I'm really, really sorry. Bulong ni Dalton. Guys, si Cassie Valdez! Lumakas ng usapan ng mga tao. Mabilis siyang inakay ng lalaki sa kotse. Sa kabilang banda ay hindi mapakali si Dalton sa kinauupuan. What he did was so careless and inconsiderate. Akala niya sadyang matari lang ang babae. Wala sa expectations niya ang magiging reaksyon nito. Pasulyap-sulyap siya dito habang nagmamaneho. Nakatulala si Cassie sa harapan at pinipisil ang mga palad. Tahimik itong lumuluha.
Malayo sa pagiging judgmental at mataray nang alam niya totoong ugali ng babae. Napaigtad siya nang bigla ito magsalita. Hindi mo man lang ako binigyan ng tissue o panyo. Masungit itong saad. Nataranta si Dalton. Buti na lang at may panyo siya sa bulsa. Sorry. Anya sabay abot. Kanan, yung puting gate. Turo ni Cassie sa residence ito. Extra yata ang bilis niya. Pagtapak sa brake ng kotse ay bumaba siya agad para pagbuksan ng babae. Cassie, tawag niya rito. But when their eyes met, he went speechless. Ang lungkot ng mga mata ng babae. Ibang-iba sa Cassie na fierce at confident. Dalton fought the urge to embrace her. 8 a.m. sharp tomorrow. Pumunta ka rito. Gusto kong sabihin mo sa akin lahat ng alam mo tungkol sa kanya. Kung paanong nasa poder mo siya. Kung bakit critical siya ngayon. Nabasag ang boses nito. Huminga ng malalim si Cassie. Ayoko ng late. Bilin pa nito. Tumungo si Dalton. Hindi siya nagabalang itago ang gulat sa kanyang mukha. Hinabon niya ito ng tingin. At nang makasigurong nasa loob na si Cassie, ay saka siya bumalik sa ospital. What the hell was that, Dalton? Salubong ni Vibory sa kanya sa ospital. Tinawagan niya ang kaibigang kanina para ipaalam ang nangyari kay Nanay Esmeralda. Miss Cassie worked hard to redeem her image. Gosh, Dalton, sinira mo siya. Makokontrol ang rumors nung kunin mo siya sa set kanina. But this one, right in the public? Nakadisguise na nga ako pero muntik pa ako makilala. Paano si Miss Cassie? Pinag-uusapan siya sa hallway. Hinilat ni Dalton ang sentido. I didn't mean it like that. I was so stupid, V. Magkakilala kayo? Kailan pa? Teka nga, bakit mo siya dinala rito kay Nanay Esmeralda? Bago niya pa man sagutin ang tanong nito, ay natutop ni Vibory ang bibig. Oh my gosh! Si Miss Cassie ang anak ni Nanay Esmeralda? Mahinang tanong ng babae. Tanging tango na itugon niya. He lost all his energy after seeing Cassie in that state. Nagpanik ako. Hirap makahinga kanina si Nanay. I was on her way here when she kept whispering Cassie's name. Gusto niya makita man lang si Cassie bago raw siya mawala. I was so scared, V. Pag-amin niya. Nasaan na si Miss Cassie? Hinatid ko siya. People were flocking around. Jeez, how stupid of me. Hindi lang siyang pinag-uusapan, Dalton. Tayong tatlo. Inagaw ka raw sa akin ni Miss Cassie. People. Ano ba nangyari kanina? Kailan din online na pinabayaan daw ni Miss Cassie ang nanay niya rito sa ospital. Masisira ulit si Miss Cassie. This time she will be damaged beyond saving. Nag-aalalang usal ni Vibory. Umiling si Dalton, determinado. I won't let that happen. Not under my watch. Anya. Nagising si Cassie sa magkahalong ingay ng cellphone at ang doorbell. Someone kept calling on the phone. Mamamatay saglit saka magriring na naman. Parang sasabog ang utak at tainga niya nang may mag-doorbell ulit. Tinapon niya ang mamahaling cellphone sa dingding. Ngumiwi siya nang tumalsik ang bubog sa kanyang pwesto. Pasuray-suray siyang umahon mula sa sofa para salubungin ang kung sinong bulabog sa umagang yon. Nora, I'm actually not in the mood. Umawang ang bibig ni Cassie. Dalton? Natauhan siya na maalalang pinapupunta niya nga pala ang lalaki. Lasing ka. May bahay ng pag-alala rito. Hindi Tanggi niya sana nang bigla niyang naiduwal lahat ang nilaklak kagabi. Umikot ng paningin niya. Namalaya na niya lang na nasa bisig na siya ni Dalton pabalik sa loob. She had no more energy to protest. Inihiga siya ni Dalton sa sofa. Nakatutok lamang siya sa bawat galaw ng lalaki. Are you alone here? Tanong nito. Matagal na ako mag-isa. Tatawa-tawa niyang sagot. I will move around the kitchen. Mukhang hindi ka pa nag-almusal. Buti pa maglilinis na rin ako. I hope it's fine. Bumanat ang labi ni Cassie sa isang nakakalokong ngiti. A day in my life as a house helper of Cassie Valdez, the superstar. Pang-asar niya rito. The superstar? Ulit ni Dalton. Nainsulto siya nang matawa ito. Bakit ba ang init ang dugo mo sa akin? Alam ko na. Threaten ka, baka agawin ko sa'yo si Esmeralda, no? Parang super close kayo eh. You worry about her too much. Naiiyak ka pa kagabi. Bumungis-ngis siya. Marahas ang paghinga ni Dalton. We'll talk about it once you are rested. Samantala, ay minuminuto kong i-check ni Dalton si Cassie. Sa wakas ay nakaidlip ito.
She looked so worn out earlier. Magulo ang buhok at mugto ang mga mata. May mancha sa puti nitong sleepwear. Siguro galing sa inumin yon. Nagkalat ang mga bote ng iba't ibang inumin sa sahig. May basag pang cellphone sa sulok. Matapos magluto ng chicken soup, ay nilinis niya lahat ng yon. Pagdadalawang oras na siya doon. Wala naman tawag ang nurse kaya panatag siyang walang problema kay Nanay Esmeralda. Mabait ka pala kapag tulog. Mahinang komento niya. Hindi niya lubusang kilala ang babae. Pero nakita niya maraming version nito. Si Cassie bilang artista at si Cassie na mataray kapag walang kamera. Si Cassie na elegante at si Cassie na devastated. Ngayon naman, si Cassie na maamo kapag tulog. Dalton couldn't take his eyes away from her. Bawat segundong nakatuon siya sa babae, ay noon niya lang napagtanto kung gaano ito kaganda. Enjoying the view? Pwede mo akong kunan ng picture? Nasa mid siya nang marinig si Cassie. What the hell? Of course not. I'm not a creep. I'm just checking if you're okay. Kanina ka pagising? Psst, bakit namumula ka? Yun na nga ulit ang mataray at judgmental na si Cassie. Matagal ng rosy ang pisngi ko. Singhal niya. Natawa si Cassie. Maring napalunok si Dalton para pigilan ang nagbabadyang ngiti. He felt a rush of relief. Mas okay ng ganong mood ng babae kaysa kaninang parang pasanito ang mundo. Nangilam ako ng gamit sa kusina. I think suiting ang chicken soup para sa hangover. Can you stand up now? Tumango ang babae. Sa kabilang banda, noon lang naramdaman ni Cassie ang gutom. Usually, beer ang sagot niya sa hangover. Ironic man, pero effective ang panibagong alak sa sakit ng ulo niya. But it's different that time. Tila hinela ng chicken soup ang malamig niyang sikmura. Kailan na nga ba nung huling may nagluto para sa kanya? She couldn't remember. Tahimik ding pinuri ni Cassie ang paligid. May on-call house cleaner siya. Pero kapag ganong wala siya sa mood, ilang araw na parang nasalanta ng bagyo ang bahay. Bagay na hindi nangyari dahil kay Dalton. I'm deeply sorry for being so insensitive. Anang lalaki. Hindi magandang first impression ko sa'yo, so I thought it was better to force you to go there. Dugtong pa nito. Hulaan ko. Ang first impression mo sa akin peke at ipokrita. I'm really sorry, Cassie. Pasalamat ka. Magaling ka magluto at maglinis. Papalampasin ko yun. Anya. Can we now talk about Nanay Esmeralda? Gumapang ang pait sa dibdib niya. 9 years old ako nung iniwan niya ako sa lasinggero kong tatay. Akala ko magkakampi kami. Sabi niya kapag may pera na siya, kukunin niya ako. Lalayo kami. Magsisimula ng bagong buhay. But she didn't come back for me, Dalton. Parang may sumakal sa lalamunan niya. Huminga saglit si Cassie bago nagpatuloy. All this time, she thought that her wounds were already healed. Pero ang sugat na andon pa rin pala. Konting sagi, dumudugo na naman. My father was a hot-tempered man. I hate him so much. I can spend my life hating him. Magtatago ako sa kung saan-saan kasi ako ang pinagbubuntunan niya. Kasalanan ko raw na nasira ang pamilya namin. After a few months, may nakaaway siya sa daan. Naulila ako. Kinupkup ako ng relatives niya. Pinag-aral hanggang high school pero syempre, parang katulong sa kanila. Alam mo yun? Typical soap opera. Tinawanan niya ang sarili. Cassie, bulong ni Dalton. Buti na lang maganda ako. Wala sa isip kong mag-college. Nung may naghanap na extra sa lugar namin, nag-audition ako. Marami akong drama sa buhay kaya madali akong umiyak. Nilapit to ako ng talent scout sa mga agency hanggang sa nakilala ko si Nora. So, yun ang kwento ko. Ikaw naman, paano kasama mo siya? Iniba niya agad ang usapan. Hindi mapakali si Dalton. Tila hirap itong huminga. Ano nangyayari sa'yo? Kasambahay namin si Nanay Esmeralda. I was 10 when I lost my parents to a car accident. I didn't want her leave me. Kasama siya nang tumira ako sa US ng ilang taon para mag-aral at paghilumi ng puso ko. Paos nitong saad. Mas lalo lamang siya nalugmok. Pinili nitong ibang bata kaysa sa kanya na sarili nitong anak. Itinago niya nanginginig na mga kamay sa ilalim ng mesa. I was just so thankful that growing up, I have her by my side. Wala siya na kwento nun, hindi ko rin naisip na tanungin.
Until she saw an artist on TV by the name Cassie Valdez. Nung makita ka niya, umiyak siya ng umiyak. I'm so sorry for taking her away from you. Nahihirapang saad ni Dalton. Umiwas si Cassie ng tingin. Mabigat ang kanyang paghinga. Maya-maya pa ay may tumakas na hagulhol sa kanyang bibig. Ano nangyari sa kanya? Bakit nasa ospital siya ngayon? Pinilit niyang labanan ng pangangatal ng boses. Hindi niya sinabi na may lung infection siya. Ilang beses ko siyang pinakuusapang magpatingin sa doktor pero ayaw ni nanay. Akala ko madadala ng gamot ang ubo niya. Sinugod ko siya sa ospital nung araw ng pinuntahan kita. I was so worried. I was so anxious. Bago siya mawala ng malay, hinahanap ka niya. The doctor's diagnosis was she's in septic shock. Bumaba ang blood pressure ni nanay. It may take her days before waking up. All she wanted is to speak with you. Natakot ako na baka hindi matupad ang hiling niya kaya pinuntahan kita. I was hoping that once she wakes up, you're the first person she'll see beside her. That was so selfish. Hindi ko inisip ang mararamdaman mo. I'm so sorry, Cassie. Akala ko kinalimutan na niya ako. Garalgal niyang bulong. Yumuko siya para iwasan ang mga mata nito. Impit ang kanyang hagulhol. Naramdaman niya lang ng pag-upo ni Dalton sa kanyang tabi. Cassie, bulong nito sa kamarahan siya ni Yakap. Lahat ang kinimkim niyang sakit, galit at tampo, ibinuhos niya sa pag-iyak. Sumubsob siya sa dibdib nito. Blanko ang isip niya habang mabigat naman ang dibdib. Hinagod ni Dalton ng kanyang buhok. Ramdam niya mahigpit itong yakap. Iyon lang ang kailangan niya sa puntong yun. Kala niya ay guni-guni niya lang nang may marinig na mga yabag papasok sa kusina. Oh my gosh! Bulalas ng pamilyar na mga boses. Umiwalay si Cassie kay Dalton at hindi nga siya nagkamali. Kulang na lang lumuwa ang mga mata ni Nora at Maylin habang nakatingin sa kanilang dalawa. Agad sila naglayo ni Dalton dahil sa mga ito. Hindi kita makontak. We decided to visit you na lang. Awkward na sa Nora. Doon na rin sila sa dining nag-meeting. Pinigilan na siya ng manager na mag-ayos. Urgent ang ipinunta ng mga ito. It's also a good thing that you're here, Mr. Gutierrez. Makahulugan dagdag pa nito. I asked him to come here. Importante ang pinag-usapan namin. Rason ni Cassie. Nagkatinginan pa sila ni Dalton. May relasyon po ba kayo? Singit ni Maylin na siniko agad ni Nora. Iyon lang ang anggulong pwede para makover itong issue. Patuloy ng babae. Problemado ang dalawa. Bigla tuloy siya na guilty. Buong gabi siya naglasing. Iniwasan ang cellphone at ang internet. Alam niyang pinagpepiestahan na naman siya online. At ang buong team ang maglilinis ng kanyang pangalan. It was all my fault. What I did was highly unprofessional. I'm so sorry. Magkaibigan kami ni Vivory. There's no any truth about the rumors. Hindi ko siya nililigawan. Hindi ako inagaw ni Cassie sa kanya. Walang love triangle. Sabad ni Dalton. Suminghap si Nora. Tila kumislap naman ang mga mata ni Maylin. Perfect! If it's okay with you, Mr. Gutierrez, pwede ba namin sabihin si Cassie ang gusto mo? Ani Maylin. Namilog ang mga mata ni Cassie. Aalma pa sana siya pero mabilis ang sagot ng lalaki. Sure. Saad ni Dalton. This will work. Madaling madistract ang mga tao kung may kilig factor. Anang PR specialist. Hindi pa siya nakakabawi sa sinabi ni Dalton na magtanong si Nora. Paano yun sa mother mo? Ang sabi mo sa akin wala na siya. Gawa-gawa lang yun, right? Baling ng manager sa kanya. Wala siya na isagot. Hinilit ni Nora ang sentido. So, you lied about her? Ang chismis inabando na mo raw, kaya nasa ospital ngayon. Matagal na kaming walang communication. Nalaman ko lang din. Mahinang usal ni Cassie. Okay, how about a long-lost mother story? She reconnected with you after many years. Suwestyon ni Maylin. Ayokong isa publiko pa to. Cassie, it's circulating online. Buti sana kung story lang, hindi Nakunan kayo ng picture sa ospital. Kung isasama sa kwento na kayong may relasyon ni Mr. Gutierrez, pwedeng sabihin na he's your emotional support. Kaya na ikaw itong magiging villain kung totoong pinabayaan mo ang mother mo. Frustrated na paliwanag ni Nora. May ultimatum si Madam VP. Ayusin natin to ASAP. Patuloy pa nito bagay na ikinanlamig niya. Kaya kong ipabura lahat ng photos online.
So, don't worry about your brand endorsements or even the charitable organizations you're representing. Ako ang kakausap sa kanila. Besides, it's all my fault. Sabad ni Dalton. Nagkatitigan ulit sila. Take care of your story, Cassie. Kung hindi ka pa handang magkwento, then don't. The public can wait. You don't have to compromise your comfort for their satisfaction. Dagdag pa ng lalaki. His eyes were full of worry and authority. Si Dalton lang ang nakaalam ng parting yon ng kanyang sarili. And she's so thankful that he understands her. Kaya lang, siya na yata itong weirdo. Habang nakatuon ang mga mata niya sa lalaki, may kuryenteng gumapang sa katawan niya. Kunwaring naubos si Nora. Umiwas tuloy ng tingin si Cassie. Thank you. Nauutal niyang sagot kay Dalton. After that day, Cassie took a break from showbiz and online. Ang huling update ni Nora, mas umingay daw ang usapan tungkol sa kanya. Hindi dahil sa kung anong issue, kundi dahil kay Dalton. Hindi na siya kunulit ng manager. Paniwalang paniwala ito na may namamagitan sa kanila ng lalaki. And Cassie did not deny it. Hindi pa rin nagigising si nanay, but her vitals are stable already. The doctor assured me that she's going to be fine. Balita ni Dalton. Bumisita ulit ito. Nagkumahog siya maghanda at maglinis na mag-text ng lalaki. They exchanged their contacts last time. Mabuti kung ganon. Tanging nasabi niya. Kapag magtatagpo ang mga mata nila, agad siyang umiiwas. Hindi niya kayang tagalan ng tingin nito. Do you miss her? Tanong ni Cassie. Very much. I miss seeing her around the house. I'm sorry. Nagigilty ako kapag pinag-usapan natin siya. I feel like I stole that moment from you. Dapat ikaw yun, hindi ako. Wala kang kasalanan, Dalton. Kailang magkamalay na siya. Mag-uusap pa kami. You will talk to her. Tila excited na ulit ni Dalton. Nangingiti siyang tumango. Siya na lang ang meron ako. I'm also here for you, Cassie. You have me too. Kinayom niya ang palad. Tila kumuha ng lakas doon. Tahimik na minura ni Cassie ang sarili. Bakit ako? Bakit ako kinikilig? Natatarantang bulong niya. Are you okay here? After all, what happened? Tura ni Dalton. Sanay na ako. Dito umikot ang buhay ko eh. Ikaw ang kumusta? Paano ang mga weird act mo kung sikat ka na rin? Ngumisi ang lalaki. It's not weird. Social experiments aren't weird. That's just my way of philosophizing. Philosophizing? Wow, nosebleed. Biro niya dahilan para matawa silang pareho. I admire your confidence to be able to do such weirdness. Weirdo para sa akin kasi hindi ko naiintindihan. It helped me filter people. Sinong totoo, sinong gagamitin lang ako. I was born rich, isolated from the harsh reality of life. Gusto ko lang makita, gusto kong maintindihan ang pinagdadaanan ng iba. At tumulong sa parang kaya ko. Paliwanag ni Dalton. Natulala siya rito. Wow, I mean, sorry for throwing insults at you before. Anya, umangat ang isang kilay nito sabay ngiti. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nahiya sa harap ng isang lalaki. Malapit na siyang lumubog sa kinauupuan nang magsalita si Dalton. Akala ko tuwing tulog ka lang mabait. So, hindi lang pala ako ang judgmental sa ating dalawa? Pangasar niya. Sasagot pa sana si Dalton nang tumunog ang cellphone nito. Kumabog ang kanyang dibdib nang mabasa ang gulat sa mukha ng lalaki. Sumugod sila sa ospital. Scarf, shades at jumpsuit ang suot ni Cassie. Inilipat na sa regular ward sa Esmeralda. May malay na ito pero nanghihina at tila wala sa sarili. These symptoms are normal in the case of post-sepsis recovery. The patient may have a hard time remembering things. Mabilis din siya mapagod. Just give her time to regain strength. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pag-monitor at gamutan ng pasyente. Rinig niyan tagubili ng doktor kay Dalton. Binaliwala ni Cassie ang paninikip ng kanyang dibdib. Kahit anong galit niya sa ina, natabunan yun ng pag-alala. Ang tigas talaga ng ulo mo. Talagang titiisin mo lahat ng sakit bago ka bumigay. Bulong niya. Nakatulog muli ang matanda. Iinom ito ng gamot. Kakain saka matutulog. Tinawag pa siya nitong nurse. 4 na araw na mula na magkamalay ito pero tila hirap pa rin makakilala. Cassie stayed in the hospital while Dalton managed something about his business. Sumasaglit din si Vivery at nahihiya pa nga itong makipag-usap sa kanya.
Mas sikat at pinapaboran na kasi ito ng masa ngayon. You deserve that. You earned that position. Wala kang kailangang ikahiya. Assurance niya sa babae. Bukal sa puso, walang halong inggit o inis. Hindi siya makapaniwalang nasabi niya yon. I'm thankful for these opportunities. Pero kasi, second option ako. You're just on your break eh. Tanggi ni Vivory. Isa pa, you became more bankable. Naghihintay sila sa next move mo. Baka nga raw, nag-hiatus kasi buntis ka. Hysterical ang tawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Cassie. Ganong kalala ang chismis sa kanya? Kayo na ba ni Dalton? With all this, I firmly believe that it's destiny. Pang-asar pa nito. Kunwaring umirap siya. Pilit itinago ang kilig. Walang kami. And I don't believe in destiny. My gosh, ang hina ng isang yun. Don't worry, ipapakita ko sa kanya ang profiles ng ex-suitors mo para kabahan. Inirapan niya ito sa kapabirong itinaboy. Natatawang niyakap siya ng babae bago nagpaalam. Cassie freed her smile. Magsinungaling man ang bibig niya, sadyang totoo ang sinasabi ng kanyang dibdib. She couldn't explain his feelings towards Dalton. Pero alam niyang meron, buo at sigurado. Sandra, nanigas siya sa kinatatayuan ng marinigang ina. Sandra, anak ko. Parang tatakasan siya ng kaluluwa sa magkahalong sakit at ginhawa. Pwede palang makaramdam ng ganong intensidad. Nang hihina siyang lumapit, agad siyang hinatak ng ina at umalingaw-ngaw ang hagulhol ng matanda. Patawarin mo ko, anak. Paulit-ulit itong bulong. In that moment, Cassie set herself free from the chains of her past. Ang galit, hinanakit, at tampo na ikinulong niya sa dibdib, lumaya sa mahigpit na yakap ng ina. Pinalikan kita. Hinanap kita. Kung kani-kanino ako nagtanong. Galit ang pamilya ng papa mo sa akin. Sinisisi nila ako sa nangyari. Inilayo ka nila sa akin, Cassandra. Para akong mamamatay kapag binabalita nilang may sakit ka. Na birthday mo at gusto mo ng regalo o nung graduation mo nung high school. Inuubos ko lahat ng pera ko sa pagpapadala. Takot na takot akong baka kalimutan mo ko, anak. Tila mas bumuan pa ang sakit sa kanyang kalamnan. Walang sinabi sa akin sina tita, ma. Tinanong ko sila kung paano kita makukontak. Wala ka raw paramdam, mama. Nangingit-ngit niyan sagot. Imposible yun, anak. Tumango siya. Sumubsob lalo sa bisig nito. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko ikaw ito nakalimot sa akin. Mag-isa lang ako, mama. Kinaya ko pero hirap na hirap ako mag-isa. Patawarin mo ko, anak. Wala akong kwentang ina. Ma, huwag mo sabihin yan. Kalimutan na natin lahat. Marami na akong ipon, ma. Hindi na tayo maghihirap o magtitiis. Aalagaan kita. Magpapagaling ka. Pupunta tayo kung saan-saan. Kaya ko nang bumili ng masasarap na pagkain. Hindi mo na kailangang umalis. Kaya ko na, ma. Nanginginig niyan saad. Ako ang mag-aalaga sa iyo, Cassandra. Magpapagaling ako dahil aalagaan pa kita. Mahal na mahal kita, anak. Lagi kitang ipagmamalaki. Mahal na mahal kita, mama. That conversation overwhelmed her mother. Ilang oras silang nasa ganoon lagay, kaya siguradong naubos ang energy ng mama niya. Bugto ang mga mata niya at naroon pa rin ang mabilis na kabog ng dibdib. Pinunasan niya ang mukha nang bumukas ang pinto. Ano nangyari? Cassie, are you okay? Is there something wrong? Alertong lumapit si Dalton. Naiiyak pa rin siya ngunit bakas ang ngiti. She can remember me now. Nag-usap kami kanina. Anya. Dalton exhaled deeply. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Nakangiting hinaplos nito ang kanyang pisngi. Thank you so much. Ani Cassie. Umiling ito. I found a mother in her. Technically, inagaw ko siya sa'yo. Hindi ka dapat magpasalamat. Hindi niya alam kung ano pumasok sa isip niya. Tumingkayad siya sa kasinunggaban ng labi ni Dalton. Tumagal iyon ng ilang segundo bago siya humiwalay. Nilabanan niyang hiya, kilig, at kaba para tignan ang reaksyon nito.
Napaawang ang bibig ng lalaki, pero hindi siya nag-i-imagine. Nakita niyang kislap sa mga mata nito. Binabawi ko ng sinabi ko nung una. Inago mo sa akin ang mama ko, kaya malaki ang atraso mo sa akin. Napapalunok niyang usal. Will you forgive me? Kabadong tanong ni Dalton. Gusto kita, at ayoko nang nare-reject ako. Like me back. Utos niya. So, I'm forgiven then. Because I've liked you since the first time we met. Kumurap-kurap si Cassie, hindi makapaniwala. Hindi niya napigilan ng ngumiti. Tama nga ako. Inaabangan mo ko doon. Mayabang na anya. Wow, I can't believe you, Miss Valdez. Ting mo talaga umiikot sa'yo ang mundo. Ulit nito sa sinabi noon, na nga si mamukha niya. Pero bumawi agad si Dalton. Well, from now on, sa'yo na iikot ang mundo ko. Ngisi nito. Nahigit ni Kasing hininga nang abutin nito ang labi niya at marang halikan. Mapupunit ang mukha niya sa lawak ng ngiti. Isinantabi ni Cassie ang mundo ng showbiz, lalo ng ingay ng publiko. Pursigido siyang mabawi nila ng kanyang ina ang panahong wala sila sa tabi ng isa't isa. Ano nga namang saysay na gusto siya ng marami pero sa huli, mag-isa pa rin siya at uhaw sa pagmamahal. May minimal appearance pa rin naman si Cassie sa TV shows. Katuwang na rin siya ni Nora sa paghubog ng Artistas Agency, and she also found a friend in Vivery. While she wanted to take a break from everything, himalang si Dalton naman ang masugid na viewer online. Enjoy na enjoy ang kanyang fiancé sa rumor sa kanila. Ni hindi nawala online ang usap-usapan na settled na sila ni Dalton at may mga anak na. Partially true, settled na siya kay Dalton. She moved in with him noong ma-discharge ang ina sa ospital. Hindi na rin ito pinatagal ang relasyon. Hiningi agad ng lalaki ang kanyang kamay kay Nanay Esmeralda. Siguro nga destiny yun. Maraming hindi magandang nangyari. But life moves in mysterious ways. Dadaling ka ng buhay sa kung saan ka dapat. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat! To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!